Hindi sa lahat ng pagkakataon ay nagkakaroon ng isang masayang ending. Ang iba ay nauuwi sa malungkot na kwento. Ang akala natin na masaya at okay ay hindi pala. Paano nga ba masasabi na ang isang tao ay kontento na sa buhay? Kapag kumpleto at buo ba ang kanyang pamilya? Ngunit paano kung buo at kumpleto nga ang iyong pamilya pero naghahanap ka pa rin ng iba? Kung ganun mga kahuana tales ay tunghayan po natin ang istorya ng pamilya Rosales. Pamilya na kung saan sila ay kumpleto, ngunit ang isa ay nagawa pang magloko. Alas 5 pa lamang ng umaga ay nagluto na si Margie ng kanin at ulam para sa almusal dahil mayroong trabaho ang kanyang asawa at mayroong pasok sa school ang kanyang anak na si Amara. Ito lamang ang tanging ginagawa ni Margie, ang gawin ng lahat ng gawaing bahay at ang pagsilbihan ng kanyang asawa dahil ito ang bumubuhay sa kanila dahil wala naman siyang trabaho. Hindi dahil sa gusto niya pero dahil ayaw din ng asawa niyang magtrabaho siya. Matapos ang pagluluto ay inihanda na niya ang mga pagkain sa lamesa. Good morning, Jeff. Mag-aalmusal na tayo. Gigisingin ko lang ang anak natin. Matamis na bati ni Margie sa asawang si Jeff na kagigising lamang. Dumaretso si Margie sa kwarto ng kanyang anak na mahimbing na natutulog. Amara anak, gumising ka na. May klase ka pa. Paggising ni Margie rito. Ilang minuto pa ang tumagal bago ito nagising. Opo, ito na. Sagot ni Amara kay Margie. Sabay silang tatlong kumain sa habag-kainan at nang matapos inasikaso ni Margie ang mga gamit ng asawa at anak maging ang kanilang mga baon. Magluluto ako mamaya para sa pag-uwi nyo ay masarap ang ulam natin, okay? Nakangiting tugon ni Margie sa mga ito. Senior high school pa lamang ang kanyang anak na si Amara at ang asawa naman niyang si Jeff ay nagtatrabaho sa isang kumpanya bilang isang sekretary. Mag-isang naiwan si Margie sa kanilang bahay nang umalis na sina Amara at Jeff. Kinagawian na rin ni Margie ang maglinis ng mga bagay-bagay sa loob ng kanilang bahay dahil hindi siya sanay na walang ginagawa. Minsan ay nakokonsensya na rin siya at tila iniisip niyang wala siyang silbi dahil wala naman kasi siyang trabaho. Hindi rin kasi siya nakapagtapos ng kolehiyo dahil high school pa lamang siya noong huminto na si Margie. Dahil mahirap ang buhay nila noon. Mayroon pang ang pagkakataon na ayaw na sa kanya ng pamilya ni Jeff dahil mahirap lamang siya. Kaya lubos talaga ang pagpapasalamat ni Margie kay Jeff dahil ipinaglaban siya nito sa mga magulang at bumukod sila ng bahay. Kinahaponan ay nagsimulang magluto si Margie ng ilang putahe para sa kanilang hapunan. Nagluto siya ng kare-kare, chicken curry at menudo dahil ito ang paborito ng kanyang asawa at anak. Natapos ang pagluluto ng alas 7 at hinihintay na lamang niya ang pag-uwi ni Amara at Jeff. Nakahanda na rin ang mga pagkain sa lamesa. Ilang saglit lang ay dumating ang asawang nakakotse habang sakay si Amara. Nakangiting sinalubong ni Margie ang mga ito sa pinuntahan. Mabuti naman at nandito na kayo. Magbihis na kayo dahil kakain na tayo. Masayang wika ni Margie. May dala akong pizza. Di ba? Paborito mo to, Amara? Nakangiting ibinigay ni Jeff ang isang box ng pizza kay Amara. Maraming salamat po, Papa. Turan ni Amara sa ama nito. Bakit bumili ka pa niyan, Jeff? Marami akong niluto para sa atin. Tugon ni Margie sa asawa. Hindi na po ako kakain, Mama. Tsaka nagdadayat din naman po ako. Sambit ni Amara at umakyat sa itaas. Anak, hindi ka ba talaga kakain? Iniluto ko ang paborito mong chicken curry. Sambit pa ni Margie, ngunit hindi na siya nito sinagot. Napatingin si Margie kay Jeff na nakahawak sa tiyan nito. Anong problema, Jeff? Nagtatakang tanong ni Margie. Nagkaroon kasi kami ng business party. Busog pa ako, Margie. Hindi na kaya ng tiyan ko na kumain pa. Turan ni Jeff kay Margie bago ito umakyat sa taas at iniwang mag-isa si Margie. Natulala ng ilang minuto si Margie habang nakatingin sa hagdan sa taas. Hindi siya makapaniwala sa mga ito nang iwan na lamang siyang mag-isa at hindi man lang sasabay sa kanya sa hapunan. Noong gabing iyon ay kirot sa puso ang naramdaman ni Margie kahit siya ay nawala na lang ng gana na kumain. Matatanggap niya pa na minsan ganoon umasta ang kanyang anak na si Amara dahil mayroon itong sama ng loob sa kanya.
Pero hindi niya inaasahan na tila nag-iiba na rin ang asawa niyang si Jeff. Parang mayroong kakaibang nangyayari na hindi niya maipaliwanag. Dumating ang linggo at kasalukuyan na nag-aalmusal sila ng kanyang asawa. Gusto mo bang pumasyal tayo ngayon, Jeff? Tutal, linggo naman. Nasasabik na tanong ni Margie kay Jeff. Pupunta ako ngayon sa company. May kinakailangan akong ayusin. Sagot nito sa malamyang boses. Nagtatakang tumingin si Margie sa kanyang asawa. Linggo ngayon? May trabaho ka? Tsaka anong oras na 9:00. Kumpanya ang pinagtatrabahuhan ko, Margie. Kaya huwag kang magtataka kung may trabaho ako minsan tuwing linggo. Sagot nito. Pero parang ngayon ka lang ata nagkaroon ng trabaho ngayong linggo. Tanong pa ni Margie. Ano bang pinupunto mo, Margie? Kinakailangan kong magtrabaho. Ako ang bumubuhay sa pamilya natin, di ba? Nabigla man sa sinabi ng kanyang asawang si Jeff ay hindi niya iyon pinahalata. Bakit parang isinusumbat mo sa akin ang bagay na yan, Jeff? Ano bang problema? Pwede mo bang sabihin sa akin? Galit ka ba? Sunod-sunod na tanong ni Margie. Wala tayong problema, Margie. Ang simple lang ng sinabi ko, no? Hindi mo pa maintindihan. Sinabi ko naman na mayroon nga akong trabaho ngayon. Sambit nito na may halong inis sa tono. Pilit na tumango si Margie at iniintindi na lamang ang sinabi ng kanyang asawa. Noong araw na yon ay umalis ang asawa ni Margie. Nagtataka man ay inintindi niya ang kanyang asawa dahil ayaw niyang mag-away sila nito. Habang naglalabas si Margie ay bigla siyang nilapitan ni Amara. Ma, pwede mo po ba akong bilhan ng isang iPad? Request nito sa kanya. Napahinto si Margie sa ginagawa at nilingon ang kanyang anak. iPad? Hindi ba mayroon ka ng laptop at cellphone? Bakit kailangan mo pa ng iPad? Tanong ni Margie kay Amara. Ako na lang po kasi ang walang iPad sa amin eh. Ayoko namang mapag-iwanan ako doon. Sagot nito sa kanya. Hindi makapaniwala si Margie dahil sa sinagot nito sa kanya. Anak naman, dahil lang doon. Kahit gustuin ko man ay wala akong pera pambili nun. Kung gusto mo talaga ay humingi ka sa papa mo. Sambit na lamang ni Margie. Biglang nagdabog ang anak niyang si Amara dahil sa sinabi ni Margie. Kay papa na naman? Wala na kayong maisip na paraan, mama? Umaasa na lang po kayo kay papa. Noon pa man ay si papa na ang bumibili ng mga gusto ko at wala na kayong maibigay. Galit na tura ni Amara kay Margie. Nagulat si Margie sa sinabi nito. Napatayo siya tsaka hinarap ang kanyang anak. Ano bang nangyayari sa'yo, anak? Alam mo naman na ang papa mo lang ang may trabaho, di ba? Siya lang ang may kakayanan na bilhin ang mga bagay na gusto mo. Inis na saad ni Margie kay Amara. Yun nga po ang problema, mama. Kaya sa oras na may pangangailangan ako, puro na lang si papa. Wala ka bang malasakit sa akin? Galit na sabi pa ni Amara. Ano bang klaseng tanong yan, Amara? Hindi mo alam kung gaano kita kamahal. Mahal kita pero meron lang talagang pagkakataon na hindi ko kayang ibigay ang ibang mga pangangailangan mo. Palagi na lang po ganyan, mama. Ayaw kong magkumpara pero alam ko kung gaano nakakapagod ang trabaho ni papa habang kayo ay narito lamang sa bahay. Namumula na ang mga mata ni Margie pero hindi niya hinayaang umiyak sa harapan ng kanyang anak. Wala kayong kwentang ina. Harap-harap ang sigaw nito bago tuluyang umalis sa harapan ni Margie. Hindi niya na napigilang ilabas pa ang luhang kanina niya pa gustong tumulo. Sobra siyang nasaktan sa mga masasakit na salitang sinabi sa kanya ng sariling anak. Hindi niya napagtanto na ganito na pala kalala ang sama ng loob na nararamdaman ng kanyang anak sa kanya at sinisisi niya rin ang kanyang sarili. Hindi niya alam na ganoon na pala ang tingin sa kanya ni Amara bilang isang nanay. Hindi man nabibigyan ni Margie ng material na bagay ang kanyang anak ay alam niya naman sa kanyang sarili kung gaano niya ito kamahal. Hindi niya mawari kung bakit ganoon na lamang ang trato sa kanya ni Amara. Makalipas ang ilang linggo ay unti-unting napapansin ni Margie ang kakaibang ikinikilos ng asawa niyang si Jeff. Tila nagkaroon ng malaking pagbabago. Ngunit hindi matukoy ni Margie kung ano ang dahilan nito. Kasalukuyang nag-aalmusal sila Margie. Ilang linggo na ang lumipas ngunit madalang na lamang si Margie na pansinin ni Amara dahil sa nangyari sa pagitan nilang dalawa.
Kumusta ang school mo, Amara? Pangangamusta ni Margie sa anak. Tumango lamang ito at hindi man lang siya nagawang tingnan. Jeff, napapansin ko na nagiging busy ka na sa trabaho. Hindi ba tayo pwedeng magbanding magpamilya? Sambit ni Margie kay Jeff na kumakain. Ayaw ko man, ay wala akong magagawa doon, Margie. Babawi na lang ako sa susunod. Maikling sagot ito. Naintindihan ko naman yun, pero pakiramdam ko kasi lumalayo na tayo kahit ang lapit-lapit naman natin sa isa't isa. Gusto ko na magkaroon tayo ng oras. Gusto kong maranasan muli na magkasama-sama tayong tatlo ng isang buong araw. Mahabang litanya ni Margie, makikita ang kanyang sinseridad at pagpapahalaga sa kanyang pamilya. Minsan na nga lang kasi sila magkasama-sama sa bahay ay naroon lamang sila sa kanilang kwarto at mayroon kanya-kanyang ginagawa. Matapos ang almusal ay dumiretso na nga si Jeff sa trabaho nito at si Amara naman ay pumasok sa school. Muli na namang naiiwan si Margie sa bahay na mag-isa. Pakiramdam niya ay nagkaroon na ng lamat ang kanyang pamilya at gusto niyang ayusin ito at mas mapalapit palalo sa kanyang anak. Naghintay lamang si Margie na dumating ang hapon para lamang muling makita ang kanyang mag-ama. Nagsimula siya sa pagluluto ng hapunan para hintayin na lamang niyang makauwi ang kanyang anak at asawa. Oh, Amara, bakit ka nag-iisa? Hindi ka ba sinundo ng papa mo sa eskwelahan? Nagtatakang tanong ni Margie kay Amara nang makauwi sa kanilang bahay. Hindi niya raw po ako masusundo dahil late na daw po siya makakauwi. Tugon nito kay Margie. Ganun ba? Bakit hindi man lang niya sinabi sa akin? Takang turan ni Margie at pasimpleng napatingin sa labas ng kanilang bahay. Huwag niyo nang hintayin si Papa. Baka importante lang ang ginagawa niya. Tsaka nagtatrabaho naman siya para sa atin. Sagot ni Amara. Tumango na lamang si Margie at sinang-ayunan lamang ang kanyang anak. Ngunit noong gabing iyon ay naghihintay pa rin siya hanggang sa pumatak ang alas 8 ng gabi ay wala pa rin ang kanyang asawa. Nasaan ka na, Jeff? Tanong ni Margie sa kanyang sarili. Mama, sinabi ko naman sa inyong huwag niyo na pong hintayin si Papa, hindi ba? Inis na sambit ng anak niyang kasalukuyang kumakain. Anong oras na? Nag-aalala lang ako sa papa mo. Dati naman ay hindi ganitong oras umuwi ang papa mo. Paliwanag ni Margie. Noong gabing iyon ay hindi umuwi ang asawa niyang si Jeff at magdamag na naghintay si Margie at hindi man lang nakatulog. Mga alas 4 ng madaling araw nang bumukas ang pintuan at bumungad ang kanyang asawa. Jeff, mabuti naman at umuwi ka na. Nauutal na sambit ni Margie. Margie, anong ginagawa mo rito? Bakit hindi ka pa natutulog? Sunod-sunod na tanong ni Jeff sa kanya. Hinintay kasi kitang makauwi. Bakit ngayon ka lang? Tanong niya rito. Ako? Hindi na ako nakapagsabi sa iyo, Margie. May salo-salo kasing naganap dahil birthday ng CEO ng kumpanya namin. Sagot ni Jeff sa kanya. Bakit parang napapadalas ata ang salo-salo sa kumpanya niyo? Muling tanong ni Margie na mayroong pagtataka sa mga mata. Ano bang gusto mong palabasin, Margie? Pwede bang huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano? Galit na tugon ni Jeff kay Margie na ikinagulat niya dahil sa inasta nito sa kanyang harapan. Nagtataka lang ako, Jeff. Pakaramdam ko ay may tinatago ka sa akin. May hindi ba ako nalalaman? Nagdududang sambit ni Margie rito. Makikita ang namumuong galit kay Jeff. Ano bang itatago ko sa iyo, Margie? Gusto mo ba talaga na palagi tayong mag-away? Galit na turan nito. Namasa ang mga mata ni Margie dahil sa pagtaas ng boses nito sa kanya. Kahit kailan kasi ay hindi pa sa kanya nagagawa ni Jeff ang masigawan at ngayon pa lang niya naranasan na mataasan ng boses at magalit ng ganito sa kanya. Ayaw ko na nag-aaway tayo, Jeff, pero pakiramdam ko, nag-iiba ka na. Pakiramdam ko, hindi na ikaw ang dating Jeff na nakilala ko. Ano bang nangyayari sa'yo? Pwede mo bang sabihin sa akin? Tagus-pusong sa ni Margie habang nangungusap ang kanyang mga mata na nakatitig kay Jeff. Ano ba talagang gusto mong palabasin? Ano bang gusto mong sabihin ko? Sambit nito bago umalis at iniwan si Margie na nakatayo roon sa pintuan. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa mga mata ni Margie at nawala ang kanyang antok kahit na nanghihina na siya. Hanggang sa mga sumunod na araw ay paulit-ulit na lamang ang pangyayari.
Napapadalas ang pag-uwi ng madaling araw sa kanila ng asawa ni Margie. Minsan ay naririnig niya rin na mayroong babaeng kausap ang kanyang asawa. Wala siyang ibang iniisip kundi ang paghinalaan ng kanyang asawa na nagkakaroon ito ng relasyon sa ibang babae. Ngunit wala siyang lakas upang itanong ang bagay na yun sa kanyang asawa dahil magagalit lamang ito na muli na naman silang mag-aaway. Ayaw ni Margie na mangyari yun, kaya naman nananatili na lamang siyang tahimik at inoobserbahan ang kanyang asawang si Jeff. Amara, anak, may gusto lang sana akong sabihin sa'yo, sabi ni Margie habang kumakain silang dalawa ng hapunan. Ano yun? Tanong nito na nakatutok sa cellphone habang kumakain. Wala ka bang napapansin sa papa mo? Para kasing nag-iiba na siya. Hindi ka ba nagtataka kung bakit napapadalas ang pag-uwi niya ng madaling araw? Tanong ni Margie sa kanyang anak. Ano bang sinasabi niyo, mama? Busy lang sa trabaho si papa, okay? Pagtatanggol ni Amara sa kanyang papa. Pero kasi... Mama, ano ba? Ano ba ang gusto niyong palabasin? Na nagloloko si papa sa inyo? Mayroong inis na tonong pagputol ni Amara kay Margie. Hindi na nagsalita pa si Margie at itinikom na lamang ang kanyang bibig. Isang buwan ang lumipas ay ganoon ang setup na nangyari. Hanggang sa minsan na lamang umuwi sa bahay nila ang asawang si Jeff. Jeff, pwede ba tayong mag-usap? Ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Naguguluhang tanong ni Margie sa kanyang asawa habang ito ay nagbibihis sa kanilang kwarto. Sa isang buwang lumipas, hinayaan kita sa mga bagay na hindi ko maintindihan kung bakit mo ito ginagawa. Minsan ka na lang umuuwi, minsan ka na lang sumasabay sa pagkain. Hindi ka na tumatabi sa akin sa pagtulog. Bakit parang nag-iiba ka na, Jeff? Emosyonal na litan niya ni Margie at humarap sa kanyang asawa na ngayon ay tila naiinis kay Margie. Gusto mong malaman ang totoo? Sambit nito. Oo, Jeff. Matagal ko nang gustong malaman ang totoo. Tugon ni Margie. Kung yan ang gusto mo, sige. Dahil matagal na kitang niloloko, Margie. May relasyon kami ng boss ko. Ang babaeng CEO ng kumpanya. Hindi hamak na mayaman, maaasahan at hindi mayroong mataas na pinag-aralan. Sagot ni Jeff kay Margie na hindi niya inaasahan. Mabilis na nakaramdam ng kirot si Margie sa kanyang dibdib dahil sa mga masakit na salitang binitawan ni Jeff sa kanya. Ngayong nasabi ko na sa'yo, hindi na ako magtitiis na umuwi sa bahay na to at pakisamahan ka dahil wala na akong nararamdaman na pagmamahal para sa'yo, Margie. Dagdag pa nito at sinimulang kuhanin ang kanyang mga gamit. Ano bang sinasabi mo? Di ba nagbibiro ka lang, Jeff? Alam kong hindi mo yun magagawa. Nagpapaawang sagot ni Margie at hinawakan ang mga braso ni Jeff. Nagawa ko na, Margie, at wala ka nang magagawa pa dun. Sigaw ni Jeff at inalis ang mga kamay ni Margie sa mga braso nito. Hindi yan totoo. Paano na ang pamilya natin? Tanong niya habang pinipigilang umiyak. Intindihin mo na lamang ang sarili mo, Margie. Tugon ni Jeff at inilagay ang mga gamit sa luggage bago lumabas ng pintuan. Jeff, pakiusap. Nagmamakaawa ako. Huwag kang umalis. Mabilis na lumapit si Margie sa asawa niya at lumod sa harapan nito. At doon ay nagsimulang nagsitulo ang kanyang mga luha sa mata. Makikita ang takot at awa sa mga mata ni Margie para lamang hindi umalis ang kanyang asawa na desidido na para sa pasya nitong iwan si Margie at sirain ang kanilang pamilya. Itinulak siya nito upang mapahiga sa sahig. Hindi na niya hinabol ito nang makaalis ang gamit na kotse. Naiwan si Margie na umiiyak. Sa isang dekada at ilang taon na pagsasama nila ay hindi naisip ni Margie na magagawa ng kanyang asawa ang ganitong bagay. Sumisigaw habang umiiyak ang tanging nagawa ni Margie. Pagkadating ng kanyang anak na si Amara sa eskwelahan ay binalak niya nang sabihin ang nangyari sa pagitan ng kanyang asawa. Amara, anak, mabuti naman at dumating ka na. May gusto kasi akong sabihin sa'yo. Simulan ni Margie habang sinusundan si Amara papunta sa kwarto nito. Ang papa mo? Iniwan na tayo. Nag-aalinlangan na turan ni Margie. Hindi ko alam kung babalik pa siya pero sumama na siya sa ibang babae. Emosyonal na dagdag ni Margie. Hindi siya pinansin ni Amara dahil abala ito sa pag-aayos sa kanyang mga gamit
na inilalagay sa isang bag na kalaunan ay napansin ni Margie. "Ah, anong ginagawa mo anak? May pupuntahan ka ba?" Nagtatakang tanong ni Margie. Hindi siya nito sinagot at patuloy lamang sa ginagawa. "Pwede bang sagutin mo ako anak? Ano bang ginagawa mo?" Muling tanong ni Margie at sa pagkakataong iyon ay hinarap siya ng kanyang anak. "Aalis na ako sa bahay na to, kagaya ni Papa." Turan nito. Nabigla si Margie sa sinabi ni Amara. "Ah, ano bang sinasabi mo anak? Nagbibiro ka ba? Hindi mo naman ako iiwan di ba?" Ani ni Margie at nilapitan niya ang anak subalit lumayo ito sa kanya. "Mas mabuting sumama pa ako kay Papa. Paano mo ako bubuhayin ma?" Sigaw na sagot ni Amara. Magtatrabaho ako. Gagawin ko ang lahat para sa iyo anak. Pakiusap. Huwag mo naman akong iwan." Pagmamakaawa ni Margie at doon ay muling nagsimulang magsitulo ang kanyang mga luha. Ngunit desidido na rin talaga ang kanyang anak na si Amara na iwan siya. "Amara, anak, huwag ka kasing umalis." Desperadang paghahabol ni Margie sa anak na lumabas ng kwarto at dumiretso palabas ng bahay. Doon ay muling nakita ni Margie ang kanyang asawang naghihintay sa labas ng kanilang bahay. "Halika na, Papa," tugon ni Amara kay Jeff. Bakit niyo ito ginagawa sa akin? Bakit niyo ako iniiwan? Ano bang nagawa kong mali sa inyo? Anak, pwede bang huwag mo na akong iwan? Dito ka na lang pakiusap." Pakiusap ni Margie. Ngunit si Jeff at si Amara ay hindi man lang naibaling ang tingin kay Margie at tila nangihina na. Noong hapon na yon ay tuluyang iniwan si Margie ng kanyang anak at asawa. Labis ang sakit na idinulot nun kay Margie. Hindi siya nakatulog at nakakain ng maayos. Minuminutong inaalala ang araw na iniwan si Margie ng kanyang pamilya. Sa mga nagdaang linggo ay nakatulog si Margie sa kadiliman. Nawalan siya ng ganang mabuhay, ngunit unti-unti niyang napagtanto na hindi pa doon nagtatapos ang kanyang buhay. Sa gitna ng masalimuot na pinagdadaanan niya, ay kinakailangan niyang magpatuloy at harapin ito. Naghanap si Margie ng trabaho upang mabuhay. Mahirap man makahanap dahil hindi siya nakatapos, ay nagsumikap siya para lang makaahon. Ang unang trabaho na pinasukan ni Margie ay ang pagtitinda sa palengke. Nag-ipon siya ng pera para mabili ang gusto ng kanyang anak. "Malapit na. Kaunting ipon na lang." Nakangiting wika ni Margie habang pinupunan ng pera ang alkansya. Mahirap para kay Margie ang mabuhay mag-isa. Nalulungkot siya sa tuwing naaalala niya na hindi na pala siya gigising ng maaga para lang ipagluto ang kanyang asawa at anak. Lahat ng nakasanayan ni Margie ay mahirap kalimutan dahil minsan ay nagagawa niya pang hintayin ang pamilya sa pintuan. Ngunit naiisip niyang iniwan na nga pala siya ng mga ito at mag-isa na lamang siya sa kanyang buhay. Sa paglipas ng isang taong pagtitinda sa palengke ay nakapag-ipon si Margie ng pera para makabili ng iPad na gustong-gusto ng kanyang anak na si Amara. Dumaretso si Margie sa mall at binili ang iPad. May kamahalan man yon, ay maaari na siyang mabuhay ng ilang taong gamit ang perang naiipon. Subalit mas pinili ni Margie na bilhin yun para sa kanyang anak. Dumaretso si Margie sa school na pinapasukan ni Amara na isang private school para lamang ibigay ang iPad na kanyang binili. "Bawal po pumasok sa loob, miss." Tura ng gwardya ng makarating sa gate si Margie. "Gusto ko lang pong makita ang anak ko, kuya. Si Amara Rosales po." Tugon ni Margie. Umiiling ang guard. "Hindi po talaga pwede, miss. Kung gusto niyo po, ay hintayin niyo na lang po dito sa labas ang anak niyo." Sagot ng gwardya. Tumango na lamang si Margie. "Ganun po ba? Sige po." Kahit nabilad si Margie sa matinding sikat ng araw ay hinintay niyang makalabas ang kanyang anak na si Amara. Makatapos ang ilang oras na paghihintay, unti-unti niya nangasilayan si Amara na naglalakad. Napangiti siya dahil ngayon na lamang niya ulit nakita ang kanyang anak makalipas ang isang taon. Amara anak?" Tawag pansin ni Margie rito. Napatingin sa kanya ang anak na tila nagulat din nang makita si Margie. Mama?" Sambit ni Amara. "Anak, ikaw nga." May kalakasang sambit ni Margie at mabilis na lumapit kay Amara at niyakap ito ng mahigpit. Hinayaan lang din ni Amara na yakapin siya ng kanyang ina
at makikita sa mukha nito ang nasasabik na muling makita ang kanyang ina. Kumalas lamang sila sa pagkakayakap nang bigla na lamang mayroong babaeng lumapit. "Sino siya, Amara?" tanong ng babae. "Siya ang mama ko." Mayroong takot sa tonong sagot ni Amara sa babae. "So, siya pala ang mama mo?" Mataray na wika nito at tiningnan ng maigi si Margie. "Nako, napakabaduy naman pala ng mama mo. Kaya naman pala iniwan siya ni Tito at pinagpalit kay Ma'am." Sambit nito at makikita ang panlalait sa itsura habang nakatingin kay Margie. Dahil sa sinabi ng babae ay naghinala si Margie na ang babaeng yon ay ang anak ng babaeng dahilan kung bakit iniwan siya ng asawa niyang si Jeff. "Let's go, Amara. Dalhin mo tong bag ko." Utos ng babae kay Amara. Teka lang, Amara. Binilhan kita ng gusto mong iPad." Tugon ni Margie at inabot kay Amara ang plastic bag na may lamang iPad. May pag-aalinlangan na kinuha yon ni Amara. Napangiti si Margie dahil hindi siya tinanggihan ng kanyang anak. Ngunit nawala ang ngiti sa mga labi ni Margie nang bigla na lamang hablutin yon ng babae kay Amara. "It's so cheap. You don't deserve it, Amara." Sambit ng babae at binato sa sahig ang iPad at inapak-apakan upang masira ito. "Anong ginagawa mo, Dina?" Sigaw ni Amara sa babae. "Huwag mong sabihin na gusto mong tanggapin ang ibinigay ng mama mo. Hindi ba't ayaw mo sa kanya? Kaya nga iniwan mo siya, hindi ba?" Sambit ng babaeng Dina ang pangalan. Hindi nakaimik si Amara habang si Margie ay nakatingin sa pinaghirapan niyang bilhin para sa kanyang anak. "Let's go, Amara. Umalis na kasi tayo." Utos ni Dina kay Amara na napipilitang sumama. Naiwan na lamang doon si Margie at pinulot ang sirang iPad. Naluluha siyang umalis at paulit-ulit sa kanyang isipan ang sinabi ng babae tungkol sa kanyang anak. Makalipas ang ilang linggo ay sinubukan pa ni Margie na puntahan ang kanyang anak sa eskwelahan na pinapasukan nito. Subalit, wala na ito at lumipat na raw sa ibang eskwelahan. Hindi rin alam ni Margie ang bahay na tinitirhan nito. Ipinagbabawal din siyang pumunta at pumasok sa kumpanya na pinagtatrabahuhan ng kanyang asawa. At isang araw nga ay nagulat na lamang siya nang mayroong pamilyang pumunta sa bahay niya at inangkin yon. Ibinenta na pala iyon ng kanyang asawang si Jeff. "Nawala na ang lahat sa akin. Pati ba naman ang bahay ng aking tinitirhan? Mawawalan na rin. Pati na rin ang alaala ng aking pamilya." Emosyonal na tanong ni Margie sa sarili habang naglalakad sa isang kalsada, bit-bit ang kanyang mga gamit. Gamit ang natitirang pera ni Margie ay nangupahan siya sa bahay upang mayroong matirhan. Nagtrabaho si Margie bilang isang janitress sa isang kumpanya. Nang makapag-ipon ay gumawa si Margie ng maliit na negosyo, ang pagbebenta ng homemade siomai. Ayaw niyang masayang ang mga araw na dumadaan na nagtatrabaho lang siya at maliit lamang ang sinasahod. Kaya naman kahit hindi sigurado kung magtatagumpay si Margie sa negosyo, ay sinubukan niya pa rin ito. Ilang araw, buwan, at 2 taon ang lumipas ay nakapagpatayo si Margie ng ilang branch ng kanyang negosyo. Sa 2 taon na pagsisikap ay nakapag-ipon si Margie ng milyon sa sariling kinikita sa negosyo. Sa halip na unahin ang pagkakaroon ng sariling bahay ay nagpatayo si Margie ng pabahay para pagkakitaan nito. "Natatamasa ako na ang buhay na gusto ko dahil sa aking sariling pagsisikap." Nakangiting bulong ni Margie sa kanyang sarili, ngunit ilang saglit lang ay makikita ang lungkot sa kanyang mga mata. "Pero bakit tila may kulang?" tanong ni Margie. Ilang taon nang nagdaan subalit hindi pa rin nakakalimutan ni Margie ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang anak. Tanggap na niyang iniwan siya ng kanyang asawa, ngunit hindi niya matanggap na mawalay pati na rin ang kanyang anak. Kasalukuyang nakaupo si Margie sa labas ng kanyang store nang biglang mayroong lumapit na pulubi. Ang katawan nito ay puno ng grasa. Barya lang po." Nahihirapang saad nito. Biglang nakaramdam ng simpatya si Margie sa pulubing lumapit sa kanya. Agad niya itong tinulungan at pinapasok sa loob ng kanyang restaurant. Kumuha siya ng pagkain at inumin at dinala yon sa babaeng pulubi na agad ding sinunggaban na tila ilang buwang hindi nakakain. "Dahan-dahan lang, marami pa dito." Sambit ni Margie habang pinagmamasdan ng pulubi, subalit habang lumilipas ang oras ay unti-unting namumukha nito ni Margie. Maraming salamat po."
Saad nito, napaluha si Margie nang mahimigan niya ang pamilyar na boses ng kanyang anak. Maaari ko bang malaman ang pangalan mo, Iha? Tanong ni Margie. Ako po si Amara. Sagot nito. Napatakip ng bibig si Margie at tuluyang bumuhos ang kanyang luha sa mga mata niya at napagtanto na ito pala ang kanyang nag-iisang anak na si Amara. Amara anak? Sambit ni Margie at agad na lumapit at sinunggapan ng mahigpit na yakap ang babaeng pulubi na nasa kanyang harapan na kanyang anak pala. Hindi rin makapaniwala ang babaeng pulubi na may tumulong sa kanya. At yun ang ina niyang si Margie na matagal na niyang hinahanap matapos siyang tumakas sa puder ng bagong asawa ng kanyang ama na si Jeff dahil sa hindi magandang pagtrato nito sa kanya. Mama, sambit nito. Ako nga anak, anong nangyari sa'yo? Nagtatakang tanong ni Margie sa kanyang anak. Mama, ang akala ko po ay hindi ko na po kayo makikita. Umiiyak na tura ni Amara. Halika, umuwi muna tayo. Linisin mo muna ang sarili mo. Nag-aalalang tura ni Margie at dinala nga ang kanyang anak sa kanyang bahay na tinitirhan. Pwede mo bang sabihin sa akin kung anong nangyari sa'yo? Tanong ni Margie sa kanyang anak. Naupo sa sopa si Amara at doon ay nagsimulang umiyak. Ginawa po akong katulong ng bagong asawa ni Papa. Masama po ang trato nila sa akin. Umiiyak na paliwanag ni Amara. Hindi makapaniwala si Margie sa sinabi nito at bigla siyang nakaramdam ng galit. Paano nila nagawa to? Paano't hinayaan ng ama mo na maranasan mo ang bagay na yun, anak? Galit na tugon ni Margie. Hinayaan ako ni Papa dahil takot siyang iwanan ng bagong asawa niya. Patawarin mo ako, Mama, ha? Ilang buwan na po ako simula nang tumakas ako at naging palaboy-laboy. Sinubukan po kitang hanapin at binalikan ko ang dati nating bahay pero wala na po kayo ron. Alam ko po na marami po akong nagawa na kasalanan sa iyo, Mama. Patawad po, nagsisisi po ako. Mahabang litanya ni Amara na hindi pa rin tumitigil sa pag-iyak. Nilapitan ni Margie ang kanyang anak at muli niya itong niyakap. Ano ka ba, anak? Nagpapasalamat nga ako na muli kitang nakita at nakasama. Huwag ka nang humingi ng tawad sa akin. Naiintindihan kita sa desisyon na ginawa mo dati. Malumanay na pagpapakalma ni Margie. Huwag kang mag-alala. Mabubuhay tayo ayon sa gusto nating buhay. Hindi mo na muling mararanasan ang naranasan mo, anak. Tugon ni Margie. Patawad po, Mama. Nagsisisi na po talaga ako. Alam ko po na mali po talaga ang ginawa ko dati sa inyo. Pinapatawad na kita, anak. Naiintindihan din kita kaya tumahan ka na. Kalimutan na natin ang nakaraan at magsimula tayo ulit sa umpisa. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo, okay? Umiiyak na tumango si Amara kasabay ang pagiyakap sa kanyang ina. Pinagsisihan niya lahat-lahat ang mga nagawa niya sa kanyang ina dahil lamang sa hindi nito na ibibigay ang kanyang mga kagustuhan. Pero ngayon ay naintindihan niya na ang lahat. Dahil sa sinapit ng anak ni Margie na si Amara ay natuto siya at naiintindihan niya si Margie. Hindi na siya ang dating Amara dahil alam niya na kung paano magpahalaga sa bagay na mayroon siya. Hindi na rin siya maluho at doon niya lang din na napagtanto na hindi sa material na bagay umiikot ang lahat. At ang tunay na nagmamahal sa kanya ay walang iba kundi ang kanyang ina. Sa huli, ang ina niya pa rin talaga ang tunay na nariyan at kaagapay na tutulong sa atin sa anumang oras. Mula noon ay muling nagsama si Margie at Amara. Naging masaya silang dalawa at lalong nagsumikap si Margie, kaagapay ang kanyang anak. Naroon sila sa marangyang bahay at magandang buhay. Maging leksyon sa atin ang kwento nila at maging mabuti at papagmahal sa ating mga magulang, lalo na sa ating mga nanay. Hindi nasusukat ang material na bagay ang pagmamahal ng isang ina kagaya ni Margie na nagsasakripisyo at lumaban sa gitna ng problemang dumaan sa kanya para lamang magpatuloy sa hamon ng buhay. Ikaw, Kahuana Tales, ano po ang natutunan niyo sa storyang ito? Makikicomment naman sa baba kung ano ang inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo po ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pong istorya. Muli ay maraming salamat po sa inyong lahat at God bless us all.